morning guys! Today is coffee day, coffee lover. Kain na tayo. At ang ating simpleng ulam for today, hulaan nyo. Samahan nyo akong kumain ng simpleng ulam dito sa ating probinsya. Hello guys! Good morning! Bet, gumawa tayo ng breakfast. Ayan, breakfast talaga, almusal. Siyempre, kain na naman tayo today. Alam niyo na, ang lola, walang ma-content. O, diba? Kaya ito na lang ang gawin nating content. Siyempre, meron tayong fried egg. Pinakita ko na yun kanina. At meron tayong dilis. Dilis. Pero siyempre, bago na tayo kumain, mag-pray muna tayo. Diba? Salamat po Lord sa lahat ng biyayang aming natatanggap. Maging parte po ito ng aming kasiglahan ng aming buong katawan. Gamitin niyo po ang pagkain na ito bilang sangkap upang makapagbigay sa amin ng sigla, lakas at sa aming katawan at sa aming buhay. Maraming pong salamat Lord sa biyaya. Mapasimple man po ito or marangya, maliit man o malaki, big thanks po at meron po kaming makakain ngayon sa pagkainan. Maraming salamat po. Amen. Yan, kain na tayo. Diba? Hindi scripted yung pray ko. Kung ano lang yung nasa puso ko, yun yung ipinray ko. At saka syempre, may kasama tayong coffee. Ayan, coffee. Coffee lover. Syempre, coffee lover tayo, diba? Ayan, umpisahan natin kumain. O, diba? Pagpasensya nyo na yung mga mukha ko. Kung always ang content ko ay pagkain ngayon, sunod-sunod. Kasi hindi ako makalabas, hindi ako makagawa ng mga content. Yung dried fish o yung tuyo, ito yung lalaki nito. Abot kayang presyo. Ngayon, Diyos ko, kahit ganito na siya kaliit, alam niyo bang 3 piraso, sabi ko lang, 3 piraso, dito sa tindahan, 20 pesos. Imagine niyo to 20 pesos, 3 piraso nito. Ganito katindi na yung bilihin dito sa Pinas. Ako lang naman kasing kakain yan, kaya hindi naman kasi kumakain yan si Kambal. Siyempre, nagsinangag sa kapitbahay, nangingina ako. Kasi yung kanin namin hindi sinangag. Sabi ko, parang masarap tong itlog at saka sinangag. O, diba? Medyo malutong-lutong pa yan. Tsaka may sausawan natin suka na may bawang. Ipagpatawad niyo po sa mga nababalahuraan dahil ako po ay nakakamay. Ito po kasi talagang nakagisnan na. Pag nasa bukid, bihira po na ako kutsara. Sanay naman po kasi ulam natin tuyo, diba? Parang ang sarap namang kutsirahin ng tuyo pag hinati-hati pa, o diba? Parang sarap nga rin ng danggit no? Samahan niyo po ako, kain tayo. Kaya marami simpleng almusal ko dito sa bahay, nabubuhay ka na. Magpaka-practical po tayo. So, hindi ko lang po alam kung dito lang ramdam o ako lang nakakaramdam. Sobrang hirap po ng bilihin ngayon, grabe.
Dati 100 mo makakabili ka na ng sardinas, itlog, meatloaf. Ipagpatawad niyo po kung ako po ay nakakamay. Kasi alam ko may iba na hindi sila sa nakakamay. Naghugas naman po akong kamay. Tsaka malinis naman po yung mga ang lutong yung ang lutong yung tuyo. Hindi ko kumain. Habang kumakain nga pala guys, share ko lang. Kasi kagabi, around 7 p.m. ata yun. Naglalaro si Kambal dyan sa baba. Biglang umiyak. Akala ko nandun yung kuya niya. Umalis na pala yung kuya niya. Hindi ko alam kung nada pa o whatever. Pero in short story, nagkaroon siya ng bukol dito. Diyos ko, hindi tawag siya ng tawag niya, mama, dito pinuntahan ko kasi yung kuya niya wala na pala dyan, umalis. Tapos umiiyak, tapos may gasgas sa siko. Tapos pagkita ko yung dito niya, tinuturo, nakita ko, Diyos ko, dito, saktong-sakto dito. Siyempre si Kambal hindi naman siya sa mga hindi nakakaalam pa o alam niyo na, di ba, si Kambal nga, di ba, hindi siya nakakapagsalita ng direct na kung ano yung masakit. So, hindi niya masasabi na ito yung masakit, hindi niya maikukwento kung ano yung nangyari. Nagkabukol dito. Buti ka mong may yelo, tsaka yung ice pack, nandun sa kabila. Ayun, actually, ayaw niya magpalagay ng yelo. Kaso nagyelohan ko lang kasi, di ba, yung ko yan, na-experience ko yung nagkakaroon sila ng bukol o nauuntog o nadadapa na dito. Maganda nga sana kung dumugo talaga yun dito niya. Kaso hindi siya dumugo eh. Dito talaga dito, nakaganyan. Nakaalsa ditong ganun niya. Kaya, ayun. Kaya pasensya na kay sisko niya. Nag-live ka pala, sisko niya. Hindi ako nakapunta. Pasensya na. Kaya ngayon, nire-replay ko na lang yung ko. Hindi ako kita ko andyan pala kayo na Tibet, sayang. Talagang maano si Carl. Kasi alam mo naman si Carl, di ba sis, wala siyang, hindi naman siya non-verbal, pero sabi lang niya, tuturo lang niya kung ano yung, halimbawa, kung ano yung nangyaring ito yung masakit, yan, ito lang siya. Alam niyo naman si Carl, sa mga sensory niya, sa mga bagay-bagay, hindi niya agad yun na-adapt. Yung paglalagay ng ice pack, iyak talaga siya ng iyak, ayaw niya, no, ayaw, no, ganyan siya ng ganyan. So, ang tagal, tapos, di ba, biling-biling na number 1, kapag ang bata ay nagkaroon ng nauntog, na dapa, or na nagkabukol dito, sa ulo, pero depende sa case to case, pero namang pangsugod na talaga din sa ospital. Pero obserbahan, kung yung bata nagsuka, nagtutulog, within yun pero on the spot, kapag yung bata nahulog na nadapa o yung bukol niya biglang nagsuka, dalin-dalin na po agad talaga yan sa emergency. Buti naman si Carly, hindi siya nagsuka. At actually, nung ina-ice pack namin siya, so, kasi medyo pagod na rin yun kasi mga 7, di ba? 7 or 30. Alam ko inaantok niya kasi maghapon din siya natulog maghapon na siyempre pumasok, 'di ba? Tama ba? Friday kahapon, no? Friday. Inaantok na rin kasi pagod na. Hindi ko pinatulog kasi 'di ba, isa din 'yan sa mga natatandaan kong sign na pag naano yung bata, wag na wag dapat agad patutulugin. Kailangan lumipas muna ang hours or basta medyo matagal kasi para yung brain niya baka mamaya may na-damage or whatever kasi isa yun sa mga natatandaan ko dati na pag na senyales o mga sign ng wag magsuka, wag patutulugin ka agad, kung tumamlay ba, hindi nagkakain, yung mga ganun. Kaya, yun, buti na lang po hindi nagsuka. Ayun, matagal namin ilang kaming pumipigil sa kanya kasi nilagyan namin ng ice pack yung ulo niya. No. Nung una, hindi ko mahanap ang ice pack. Kung nasaan, yung ilalagay ng yelo. Naglagay lang ko basta sa damit. Basta ginanyan ko lang para maagapan nga yun sa noon niya. Pero number 1 din talaga, wag talaga dapat magpapanik. Ako kasi nervyosa na ako, parang sa mga naranasan ko kay Carl, parang nandun na agad yung panic na kaagad, pero dapat yun yung mawala, number 1. Yun, kumuha ako ng yelo, tapos niyeloan ko sa niya,
Pero buti naman at uminom nga muna akong kape. Ang daldal ko. Ayun. Buti ka mo hanggang sa unti-unti, sa katagalan, nandun pa rin naman so far hanggang ngayon yung bukol niya. Pero yung pagka brown or purple niya or gray ba, kasi yung nakita mong nakaalsa dito, medyo humupa na. Yun yung nangyari sa amin kagabi. Kaya hindi naman ako naka-attend ng o nakapunta sa mga ano kasi si Carl na nga yung una kong inano. Siyempre, marami nga rin basta kasi Carl kasi ang hirap niyang ano, i-treatment kapag may mga ganun siyang factor kasi lalo na pag may sakit, may nangyari sa kanyang ano. Hindi niya, bukod sa gagaling siya dapat, hindi siya agad gagaling kasi ayaw niya nung mga nilalagay na yan, ganyan. Ayaw siya, ganun siya kaano dahil nga siguro dun sa kondisyon niya. Kaya ang hirap niyang i-medicate or bigyan ng first aid kasi nga nagwawala, na irritable siya kaagad. Parang akala niya masasaktan siya ulit siguro dahil sa mga trauma na rin na experience niya dahil sa ospital dati dahil every time na pipigilin siya o hahawakan siya, makakita siya ng mga kakaiba. Dahil iba nga kasi sensory niya eh. Pag nakakita siya ng kakaibang mga bagay na gagawin sa kanya, hindi niya ganun ka natatanggap kaagad ng utak niya na, oh ito dahil dun sa ano mo, gagamutin. Basta ang alam lang niya, no, ang alam niya nasasaktan siya kaagad. Tapos nung mga lumipas na yung mga oras, tinuturuan ko siya na ilagay sa ganito niya yung ano, hawakan niya. Ayaw pa rin niya nung mga siguro mga isang oras na lumipas. Kasi inaano namin siya eh, wag siyang matulog eh. Wag siyang matulog kasi nga, bawal na bawal nga hanggat matulog. Eh, hindi namin siya pinayagan. So, yun ang nangyari kagabi. Diyos ko, eh, syempre, kasi akala ko nasa baba lang, naglalaro normal. Syempre, bata, hindi natin maiwasan, di ba? Kaya tuloy na natin yung pagkain. Kasi ko niyang tibet, pasensya na. Hindi ako nakapunta. Meron tayong, sarap. Simpleng ulam. Busog na. Naman sa umaga, ganito naman talaga almusal. Masama naman din po kasing laging hotdog, lalo sa mga bata. Actually guys, si Kambal, hindi sila mahilig sa frozen. Yun ang kinaganda. Hindi sila kumakain ng tocino, longganisa. Ayaw nila niyan. Yung mga iba-iba pang mga ano, ham. Hindi sila ganun. Buti na lang kasi wala kaming pambili. Charot. Hindi naman masama yung kumain din paminsan-minsan. Pero sila talaga, hindi mo sila mapapakain ng longganisa at saka ng mga, yung ano ngayon matamis, yung tocino. Ayaw nila niyan talaga. Never. Hindi baling mag-itlog lang sila, ganun. Sarap ng kape. Black coffee. Ngayon po, okay naman na po sa kambal, pero nandun pa rin yung bukol niya. Kaya yung mga bata talaga, hindi mo maiwasan yung, ano, wag lang mapasa ka ng bagsak o ano. Kasi hindi naman natin talaga 24 oras mababantayan sila kasi syempre naglalaro, may ginagawa din tayo. Tapos hindi naman sila naka-stay lang sa isang place na doon lang sila. Actually, tingnan nyo itong tuyo. Akala mo ano na lang siya, oh. Dailies. Sobra nang liliit. Pero kahit binili mo to ng ganito kaliit, nagbayad ka pa ng tax dito. Aray ko. Hindi na ako naka-live. Yung mga nagpunta po sa bahay ko na hindi ko pa napupuntahan, huwag po kayong mag-alala. Hindi ako pupunta. Charot. Charot. Puntahan ko din po kayo. Promise.
Bakit wala yun? Tingnan kita. Wala, magana lang po akong kumain. Kahit na simpleng ulam lang yung nasa hapagkainan. Dahil ganyan naman din po ako lumaki. Palaging simple lang ang aming nasa hapag pag na may time naman yung din kumakain din tayo ng mga ano. Hmm, sarap. Ay, kumakain na yung ano, parang allergy. Wala tayong panghimagas ngayon. Panghimagas. Ito yung tasa ko eh. Nagkape na kasi ako kanina. Ito yung tasa ko talaga sa kape. Di ba? Eh, pangalawang kape ko na to. Ito nang maliit. Malakas ako sa kape, kaya minsan nagpapalpitate na ako eh. Yan guys, at lapos na tayo. Maraming salamat. That's all for today's video. Bye! That's all for today's video. Bye! Opa!